Hi Pisces, this is Jav. Welcome back sa ating channel. By the way Pisces, this is your monthly gabay tarot reading ngayong July 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang, tandaan Pisces. Kunin niyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na Pisces, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Mga parating po para kay Pisces ngayong July 2026. Pisces, mas lumawak yung ambisyon mo sa buhay. Gumagawa ka ng konkretong plano dito kasi yung nire-ready mo yung sarili mo kasi bibigyan mo na to ng aksyon. Yes. Maging maingat lang po kasi may nakita ko ditong distraction. Okay? Wag sanang mawala kayo sa focus. Dapat focus. Hindi magmamadali. Focus. Yan. Sa bawat action, dapat may clear intention. Wag magpa-apekto sa distraction. Okay? Sabi ng iyong card. At may nakita ko ditong pandaraya, tuso, mandaraya, kompetisyon, rivalry. Yan. At may sinungaling, may ill intention. Okay? Mapanlin lang. So, maging maingat po kayo. Kung pwede, kung gusto nyo na i-secure, like, huwag nyo ipaalam sa kanila yung mga desisyon mo, ideas, or plano. Kasi mukhang gagamitin nito para masira. Para mas maguluhan ka, papayag ka ba niyan? Pisces. Diba? Hindi. Protect your inner peace. Mas piliin nyo po yung, anong tawag nito? Inspiration kaysa temptation. Why? May temptation po kasi dito. May temptation, pwedeng na-tempt ka, kasi naprovoke ka, pero then temptation na iba to. Like, temptation para igasta yung ipon mo, bagay. So, malawak kasi ito ng temptation. Pero mas maging maingat po kayo ha, lalo na sa love life, love and romance. Yes, may temptation ako nakikita dito. Kung ikaw ay committed na, umiwas kayo sa temptation, baka sakit sa ulo kasi yung temptation na yan. Kung inspired ka, di ba? Magbibigay yan ng happiness sa'yo, magbibigay ng love sa'yo, magbibigay yan ng, anong tawag nito? Peace of mind sa'yo. Make it sure, let's say, inspired ako ngayon, Miss Chav. I-identify mo. Like, pag-isipan mo na mabuti. May in-ignore ka ba? Dinideny mo ba yung temptation? Yan. Kasi, just make it sure. Kasi ang temptation nga is makakasira ng peace of mind, makakasira ng relasyon, lalo na sa sarili mo. Nagbibigay talaga yan ng sakit ng ulo. So, mas sanay piliin ang inspiration kaysa temptation. Okay? Kasi iba yun tukso kasi yan, di ba? Pero then, usapin to tungkol sa temptation. Na nag-alala ka sa isang tao na nagsumbong sa'yo na tempt ako. Pwedeng ganyan. Na kung ano man yung problema niya, problema mo na rin. Pwede din na mapanin lang eh. May nakita kasi ako ditong nangingialam, nakisawsaw, or naninira ng connection. So, kung third party to, trouble talaga ang nakikita ko dito. Sinabi yan ng card ha. Make it sure na ang magmahal na itong pagmamahal na ito ay magbibigay sa iyo ng peace of mind. Kasi lahat tayo yan talaga ang hanap.
Okay, huwag magmadali. I-pray mo kay God kung nais mo nang magkaroon ng tamang tao sa iyong buhay. Yan, huwag magmadali. Maging maingat. Ayaw kasi ng card mo na magkamali ka. Ayaw ng card mo na maligaw ka sa landas. So, tinatap ka ng card mo, Pisces, na sana'y mas piliin mo yung inner peace kaysa sakit ng ulo. Love is blooming. Oo. Nagkaroon, you love yourself more. May ligawan. May bagong pasok sa relasyon. Happiness. Inspired. Okay? Hindi lang to sa love, hindi lang po. May nagkasundo, may deal, commitment, promises. Pwedeng signing of contract to sa career and money po. Pagkakasundo ng isang tao, kayong dalawa, pwede na witness mo yung dalawa or kayong dalawa. Nakikita ko rin dito na parang hinahirapan ka sa pagpili. May masacrifice, pwede din pinaparusahan mo yung sarili mo, pinapahirapan mo yung sarili mo, or pinapahirapan ka niya. Kasi may suffering dito, guilt. Or nahihirapan sa pagpili. Nahihirapan sa paggawa ng desisyon. Nahihirapan sa pagpili. Pwedeng tungkol pa rin to sa love life, ha? Choices pa rin. Opportunities. Wow. Claim niyo po itong choices sa opportunities. Gagawa ka ng desisyon. Marahil ito yung sinabi na nahihirapan ka sa paggawa ng desisyon. It might be itong dumating na opportunity sa iyo, Pisces. Maganda lahat. Kaya na-challenge ka, like nahihirapan kang pumili. Yes. At wag magpapaya, ha. Baka matagal ka mag-decide. Okay, so may opportunity kasi na good for ilang days lang. Tapos, like for example, yung parati ko in example na yung opportunity sa dumating sa'yo is good for 7 days. Tapos, ika-8 day ka na decide. So, kung wag mong hayaan na mawala. May nakita nga ako ditong alternatives. Like, ito si option 1 ang pipiliin ko ngayon. So, kung hindi mag-work si option 1, si option 2 ang next. Oo. At nakikita ko rin dito, nagde-divide. Like for example, ito yung sa akin, ito yung sa'yo. Like, pwedeng responsibilidad. Basta nagde-divide kung ano man po ito, alternatives. Pero opportunities, grab nyo po. Pero kung tungkol to sa pag-ibig pa rin, 3 card kasi nagsabi dito. No, 4. 4 na card po nagsabi dito na may concern sa adultery. So that is temptation. So maaring may dumating sa iyo na isang tao or parating sa iyo na isang tao na nag-remind or nag-warn ang card mo na maging maingat.
Kasi ayaw ng cord na maligaw ka ng landas. Pero malaya ka makapapili, sabi ng yung cord. Kasi this is dito ka sa path ng mali, dito ka sa path ng tama. Kung sa mali, dito ka sa temptation. Kung dito ka sa tama, dito ka sa inspiration. May ganyan. Kasi kung papasok ka sa adultery, masakit sa ulo yan. Hindi yan magbibigay ng peace of mind sa iyo. Pero at the end of the day, kasi palaya ka makapili eh. At the end of the day, buhay niyo po yan. Kayo po ang mag-decide niyan. Let's say, may sabi din sa akin ngayon eh, kung ikaw ay babae, make sure yung mga manliligaw mo or nagustuhan mo is totoong hindi committed. Make sure mag-investigate. Kung ikaw may lalaki, investigate din kung totoong hindi committed tong taong ito. Basta make it sure, maging wiser kasi nakakapagod yung paulit-ulit na lang na sitwasyon na mali pa rin, 'di ba? So, dito na tayo sa tama na kahit maghintay, have faith in the universe. Okay? Pumili po ng tama. Kung pwede po, kung okay sa'yo. Kasi sinabi ng cord dito, malaya ka makapili. Pero nakikita ko naman dito na yun nga, di ba may sabi kanina na may sacrifice, may guilt, nagbibigay ng sakit ng ulo eh. At first kasi niyan, masarap umipig. Hanggang sa, di ba, kasi committed eh. Hanggang sa nagkagulo, naguguluhan ka na din. So, wag mong, protect your inner peace nga. Kasi we are here to protect our inner peace. Kung nasabi ko about sa love kasi itong 4 na card na ito, nagsasabi kasi about sa love and romance. Kung hindi man to, 'di ba? Sabi ko kanina sa inyo, kung hindi man kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba. Leave, iwan. Kunin niyo lang yung mga naka-resonate kayo. And remember, this is monthly, this is July 2026. So isang buwan po ito. Okay? So, tandaan nyo po yan kung may bagong tao or nasa harap nyo na make sure na hindi siya committed. Okay? Na wag nyong ilagay yung sarili nyo sa kapahamakan. Instead, tulungan mo yung sarili mo. Protektahan mo yung inner peace mo. So, dito tayo mag-focus sa opportunities na makapagbigay sa'yo ng growth. So, pag-isipan mo. May opportunities na dumating sa iyo. Diyan ka mag-focus kasi alam naman natin magkakaroon talaga ng growth niyan. So, wag mong piliin yung mga magbibigay ng sakit ng ulo sa iyo. Kasi walang mangyayaring growth. May tanong mo sa sarili mo, kung pipiliin ko tong sakit sa ulo, may mangyayaring growth ba? Di ba? Wala. Kasi it's just a waste of time. It's just a waste of energy. Ang energy nyo spend nyo sa mga bagay, mga pagkakataon na magkakaroon ng growth. Huwag mo hayaan na bumalik ka sa pagkakamali ha. Kung pwede po, yan ang sabi ng yung card dito. Gagawa ka ng desisyon. Dalawang card po mismo nagsabi dito. I know, tatlo. Tatlo po. Gagawa ka ng desisyon. At boom, biglang nagbago. Biglaang pagbabago po ito, maging handa po, expect the unexpected. Tapos nakikita ko dito may usapin tungkol sa education, school, teacher, student, may, okay. May nakita ko ditong paghiwalay or separation or space ito. Yes, or ayaw mo lang may kausap ngayon. May concern ka sa matasang ego, pwede ikaw to, pwede siya. Malakas din yung intuition mo ha. Malakas ang intuition mo. Tapos mukhang pupunta ka sa isang malaking building, may asikasuhin.
Wala na nahihirapan ka sa pag-follow sa rules kasi may stricto dito eh. Pwede ikaw to, pwedeng siya. May ligawan nga. May bagong pasok sa pag-ibig. May engagement, proposal engagement, ikakasal-kasal. May nag-uusap sa marriage contract. So, hindi lang po ito, dalawang card kasi nagsabi dito na may commitment, promises, agreement. Pwede din to sa career and money po na nagkasundo. Yun nga, yung signing of contract. Nagkaroon ng deal, nagkasundo nga. Okay, may usapin dito tungkol sa batas. Nagkasundo yung dalawang tao. Pwedeng kayong dalawa or yung dalawang tao na na-witness mo. May energy dito na isang babae na malaki ang kanyang influence. Kuha tayo ng message for you. Pisces. Ayun, July 2026. You and your loved ones are safe. New moon in Cancer. Okay, ligtas ka at ang iyong mga mahal sa buhay. This is good. Baka worried ka sa pamilya mo. Oo. So, ligtas ka at ang iyong mga mahal sa buhay. So, itong card na ito, itong message na ito ay may malalim na mensahe tungkol sa emotion, pamilya, at kapayapaan ng isip. Okay? Kasi ang new moon is, syempre bagong buwan yan. This is a sign na may bagong simula. So, ang Cancers, kung sa astrology to, this is namamahala sa tahanan, pamilya, at pribadong buhay. So, may bagong kabanata na parating sa iyo, sa iyong personal na buhay. At maaring itong may kinalaman sa paglipat ng bahay, pag-aayos ng pamilya, or bagong yugto sa iyong emotional na kalagayan. So, kailangan po ng pagpalaya sa mga alalahanin at takot. Okay? Na isa tong paalala na bitawan ang labis na pag-alala. So, kung ikaw ay nakaramdam ng labis na stress, takot, or insecurity, sinasabi ng message dito na protektado ka ng universe. You're divinely guided. Hindi mo kailangan na lagi kang maging defensive. Maaari ka nang mag-relax, magtiwala na magiging maayos din ang lahat. Kailangan din ng pag-aalaga sa sarili at sa kapwa. Kasi ang Cancer ay kilala sa pagiging mapag-aruga. So panahon ito para muling mag-connect sa mga taong mahal mo sa buhay, pamilya ba, mga taong malapit sa iyo. Huwag kalimutan na alagaan din ang iyong sarili sa emotional, mental at physical na aspeto. Tulad ng tamang pagkain, pahinga. Kasi parati ko na nakikita kay Cancer na parating busy, na lack of time. Pansin nyo, sa matagal na nagstay dito, pansin ko yun. Okay? So, you and your loved ones are safe. So, this reading is for Pisces, ha? Baka mag-react kayo.
Agad ko na-mention si Cancer kasi new moon in Cancer po. Na in-explain ko naman kanina kung ano yung kahulugan niyan. Okay? So this reading, baka malito kayo, this reading is for Pisces. I-rewind nyo lang yung paliwanag ko kanina. Energy po ni Pisces ngayong July 2026. Ang ganda naman ng cards mo, Pisces. Pisces, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gustong magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Okay, your energy. Success ka sa tong dalawang card na ito. Matagumpay sa buhay. At sinabi ng yung card dito na mapagmahal kayo, marunong sa buhay. Marami na kayo na pagdaanan na hirap sa buhay bago naging successful. Authority, leadership, stability, at kalma kayo. Yan yung energy. At may bagong tao na parating sa'yo, oh. Na mas magiging inspired ka. Andito pa din yung concern na connection to sa dalawang tao eh. Sa isang tao po pala. Kayong dalawa. Na pwedeng karelasyon mo to kung sino man pa tong malapit sa'yo. Na both of you are taking an action and stability upang palalo ang inyong connection. Babala lang po sa ego clashing. Tapos, sabi ng yung card na mahusay ka na leader, mahusay ka sa mga ginagawa mo, may mga tao dito na very supportive sa'yo, na malaki ang tiwala nila sa'yo. Kasi marami ka nang napatunayan. And by the way, you are making tremendous progress sa iyong mga ginagawa dyan. Sa career mo, nag-level up ka na. Claim, 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 claim po, Pisces. Okay, may mahalagang pagpasya dito, naging honest ka sa iyong sarili. At nakikita ko rin dito na nanindigan ka sa iyong desisyon. Nag-focus ka sa logical at katwiran kaysa sa umasa sa iyong emotion. At nakikinig ka din sa inyong intuition. Yes. At sabi din dito na malaki ang influence ng isang single parent sa iyo. Lumabas din to kanina, isang babae. Malaki ang kanyang influence. Pwede ikaw to, pwedeng siya. Sa career and money mo, may namoong romance sa workplace mo or yung partner mo, katrabaho mo po. Or di kaya may makipag-business partner sa'yo or makipag-teamwork sa'yo. At nakikita ko rin dito na gustong-gusto mo yung mga ginagawa mo dyan kasi nagbibigay ito ng financial stability sa iyong buhay. At nagagawa mo yung passion mo at the same time. Okay? May commitment lumabas din dito.
Di ba lumabas kanina, commitment, choices, nagkaisa, unity, nagkaintindihan, nagtutulungan. You're very inspired. Wow. Claim, claim, claim po, Pisces. Wow, granted yung manifestation mo, oh. Okay, magandang balita po ito. Sa kung ano man tong application na ginawa mo, okay? Scholarship application, job application, visa application, kung anong klaseng application to, approve po, matatanggap kayo. Ang ilan nga sa inyo dito na may trabaho, kakasimula lang sa trabaho, kakasimula sa negosyo, ipagpatuloy nyo po yung magiging masipag nyo ha, kasi magkakaroon po ng self and financial growth. Tapos, dalawang card po mismo nagsabi dito na makakatulong din yung mga mentor mo. Yes, makakatulong sila para mas lumago. Like, makakatulong yung mga mentors mo para mas lumago ka sa iyong career and money. So, may parating na bagong simula. And some of you, nagde-develop dito na bagong hobbies or skills na pandagdag income. So, tutok ka sa ngayon sa inyong mga ginagawa, you are putting effort without rushing. Hindi kayo nagmamadali, which is good. Very good to. Hindi kayo nagmamadali, Pisces. Pisces, gusto nyo bang ma-prompt kayo, ma-notify kayo, like mapanood nyo po agad yung premiere ng video natin? Kung gusto nyo po, i-click nyo po yung bell notification. Kung hindi nyo po alam, magpaturo po. Huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. Nag-o-offer po ako ng rush reading. Kung gusto nyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Love and romance. Okay. Natandaan yung sinabi kanina na may biglaang pagbabago na expected. Oh, lumabas siya dito. So, different card siya ha. This is tarot card. So, always expected. Pero makakasuporta to sa inyong growth and expansion. May sekreto na parating which may be shocking. Maging handa. Mas umawak yung ambisyon mo sa buhay. So, nag-stop ako, nag-pause ako ng video kasi may nagtanong na kailangan sagutin. Nagtanong yung bata. Okay, so sana tayo, Pisces. May sekreto po na parating which may be shocking. Maging handa lang po. Malakas kasi yung intuition mo. Single ka man, marelasyon sa buhay mag-asawa. Lumabas din to kanina. Na someone is giving up. Parang may nang iwan or ikaw yung nang iwan or tumiwalag, umiwas or nagput ng space nga. Or kasi may ano dito peaceful resolution. Pero nung nag-uusap na, nagkaroon ng argument. Kung itong taong ito, kung sino man po ito, sa mga single, sa mga buhay mag-asawa, sa mga marelasyon, kung itong taong ito ay parating naghahanap ng dahilan, paulit-ulit na dahilan or away, baka kailangan nyo na po mag-decide. Remember, at the end of the day, ikaw po yung mag-decide niyan kasi buhay niyo po iyan. Basta may tao dito na gusto niyang manalo, isa sa inyo, gustong tama, siya ang mali. Or pwede ikaw din to, gusto mong ikaw ang tama, siya ang mali. May mga ganyan ako nakikita dito. Makinig sa inyong intuition kasi it will guide you away from toxicity. Kung gusto mo maging maayos kayo, so address your hurt feelings, improve communication. Lumabas din to kanina eh. Okay, ma-overcome mo rin to. Kung ano man po ito, ma-overcome mo. Kasi hinarap mo, hindi mo siya iniwasan, Pisces.
Gusto mo mag-move forward. And kailangan din ng forgiveness. Forgive yourself, forgive this person, or forgive the situation. Kailangan talaga, communication is the key. Dalawang card na po mismo nagsabi dito. Gusto nyo magkaayos kayo, communication is the key. Kailangan pong give and take, like, magsasalita ka, makinig siya, magsasalita siya, makinig ka. Kasi nakikita ko dito na sabay-sabay kayo nagsasalita, paano kayo magkakaintindihan yan. So, kung merong communication, ma-overcome mo talaga to. Okay? So, pwede din na kung nag-cause to ng trauma, pwede ma-overcome mo siya through your forgive this person through your mind and heart na hindi mo na kailangan na kausapin. Resilience kasi to eh. Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Pisces, see you tomorrow. Maraming salamat po.